Magandang umaga, Sir Dave. Ako nga pala si Paul at gusto kong ikwento ang nangyari sa amin ng nobya kong si Julie. Isang gabing hindi namin malilimutan. Mahilig kaming maglakad sa Intramuros kapag wala kaming ginagawa. Relaxing, tahimik at parang bumabalik sa ibang panahon. Parang bawat pader at kalsada ay may kwento at gusto naming maramdaman yun sa gabi. Noong gabing yun, mali ang desisyon naming magpaabot hanggang hating gabi. Kasalanan ko yun. Na-enjoy ko masyado ang pagkuha ng mga night photos. Si Julie kahit pagod, sinamahan lang ako. Nakaupo kami sa gilid ng isang lumang pader. Nagkukwentuhan tungkol sa mga lumang kalsada, lumang simbahan at mga kalye na parang hindi na nababago ng panahon. Tahimik ang lugar. Halos wala ng tao. Kahit mga tricycle o bisikleta, wala nang dumadaan. Tanging ang tunog lang ng aming mga hakbang ang maririnig. Para bang ang buong Intramuros ay nakatingin sa amin. Parang masyadong tahimik, sabi ni Julie. Oo nga eh, sabi ko habang hinahaplos ko ang kanyang kamay. Pero mas maganda rin to para tayo lang ang nandito, sabi ko. Nagdesisyon na kaming umuwi, pero ang isang iskinita na dati naming nadadaanan sa umaga ay nag-iba ng itsura. Naging makipot ito, mas madilim, at kahit may mga ilaw sa kalsada, parang may anino sa bawat sulok. Habang dahan-dahang naglalakad, napansin namin ang kakaibang hangin. Hindi malamig pero parang may humihinga sa likuran namin. Napalingon kami, pero wala namang tao. Paul, baka may tao, mahinang sabi ni Julie, at ramdam ko ang kanyang pagkakakapit sa braso ko. Tumango lang ako, pilit pinapaniwala ang sarili ko na wala naman talagang tao. Ngunit bago pa kami makarating sa dulo ng iskinita, narinig namin ang isang tunog. Malakas at sabay-sabay na hakbang ng maraming paa. Hindi basta lakad, marcha. Napatigil kami sa paglakad. Ang mga hakbang ay nagmumula sa dulo ng iskinita, papunta sa amin. Hindi namin nakita kung sino, pero ramdam namin na maraming tao ang naglalakad. Parang nagbabantay at naghahanap ng sino man sa iskinita. Paul, magtago tayo. Baka makita tayo, bulong ni Julie, halatang natatakot na. Walang ibang pagpipilian. Agad kaming huminto sa gilid. Dahan-dahang nagtago sa likod ng isang malaking tambak ng kahoy at basang kahon. Ramdam namin ang tibok ng puso namin. Para bang bawat hakbang ay mas lumalakas. Nagpatuloy ang marcha. Parang naglalakad sila diretso sa ibabaw ng aming mga ulo. Ngunit sa kabila ng liwanag ng buwan at ilaw mula sa malapit na poste, wala kaming makita na kahit sino man. Pagkatapos ng ilang segundo o baka minuto, humina ang mga hakbang at dahan-dahang nawala. At naging sobrang tahimik na para bang buong Intramuros ay naging ghost town. Tumayo kami, nanginginig at sumilip sa dulo ng iskinita. Doon namin nakita ang isang matandang lalaki na nakatayo sa kanto, nakasuot ng lumang damit. Nakangiti sa amin, parang alam niya kung sino kami at alam niya rin kung ano ang nakita namin. Hindi kayo dapat nandito. Mas mabuti kung aalis na kayo, sabi niya. Hindi na namin naisip na magsalita. Ang dilim at ang mga anino ng marcha ay nananatili sa aming isipan. Napilitan kaming bumalik sa pinakang unahan ng daan. At habang lumalayo, nakita namin ang isang imahe. Mga sundalong Hapon, nagmamarcha sa makipot na iskinita. Nakatingin na sa amin ngunit tila hindi na sila mukhang tao. Mga kaluluwa na sila. Pagkatapos naming lumayo sa kanto kung saan nakatayo ang matandang lalaki, ramdam ko pa rin ang bigat sa hangin. Si Julie, hawak-hawak ang braso ko at nanginginig pa rin.
Napatingin kami sa isa sa mga sundalo. At nagulat kami dahil may isang nakatingin sa amin. Hindi naglalakad, hindi lumalapit. Tinitignan lang kami, diretso sa mata. "Paul, umalis na tayo," sabi ni Julie. Pero bago pa kami makagalaw, may narinig ulit kaming boses. "Di ba sinabi kong umalis na kayo?" Paglingon namin, ang matandang lalaki. Nakatayo, hawak ang tungkod, para bang nagbabantay siya. At sa pamamagitan ng kanyang presensya, parang napigilan niya ang mga kaluluwang sundalo na lumapit sa amin. Hindi kami nakagalaw ng ilang segundo. Ang mga sundalo ay tila naglaho ng dahan-dahan sa hangin. Napilitan na kaming umalis, ngunit bawat takbang namin palayo, ramdam namin ang kanilang mga mata na nakatingin sa amin. Nakakabaliwang takot. Para bang hindi lang kami nakita, para bang sinusubaybayan talaga kami hanggang sa makalayo kami sa iskinita. Pagdating namin sa highway, nakahinga na kami ng maluwag. Nang tignan ko si Julie, kabado pa rin siya. Hindi na kami muling nagpagabi sa Intramuros. Kahit ilan linggo ang lumipas, tuwing mapapadaan ako sa paligid, parang bumabalik pa rin sa isip ko ang marcha. Parang nakasunod sa bawat takbang ko. Nakilala rin namin ulit ang matandang lalaki sa mga kwento ng ibang tao sa Intramuros. Sinasabing siya ay tagapangalaga ng lugar. Nilalayo ang mga buhay mula sa mga kaluluwa na hindi makatawid. Ngunit kahit ganon, hindi lahat ay nakikita ang marcha na yon. Hanggang ngayon, tuwing naiisip ko ang gabing yon, alam naming may mga anino sa Intramuros na hindi nawawala at may mga mata sa dilim na palaging nagbabantay. Magandang gabi, Sir Dave. Ako si Rene, dating estudyante at tour guide volunteer sa Intramuros noong 2017. Hindi ko alam kung dapat ko ba talagang ikwento to, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa isip ko ang mga nangyari. Nagkaroon kami noon ng historical night tour kasama ng ilang turista. Ako ang pinakang bata sa grupo ng mga guide, kaya ako ang inatasang sumama sa huling batch na dumating. 3 lalaki, 1 babae at 1 matandang may hawak na tungkod. Tahimik lang sila, parang pagod pero interesado. Alas 8 ng gabi kami nagsimula. Malamig ang hangin, maingay ang mga kuliglig at kakaunti lang ang dumadaan sa kalsada. Habang naglalakad kami sa tapat ng San Agustin Church, napansin ko na medyo malayo ang isang turista sa grupo namin, yung matandang may tungkod. Kahit mabagal maglakad, parang hindi ko naririnig ang tunog ng tungkod niya sa sahig. Hindi ko muna pinansin. Pagdating namin sa lumang pader malapit sa Port Santiago, nagulat ako nang bigla siyang nasa tabi ko na. Parang hindi ko man lang nakita kung paano siya nakalapit. Ngumiti lang siya, pero sobrang nakakapagtaka ang mukha niya at sobrang itim ng ilalim ng mata. Hindi ko maipaliwanag pero may kung anong lamig sa hangin na sumasabay nang tumingin siya sa akin. Tinanong ko yung babae sa grupo kung kasama ba talaga nila ang matanda. Ang sagot niya, wala kaming kasama na matanda. Hindi ko agad alam ang isasagot ko. Tumingin ako ulit sa likod. Nandun pa rin ang matanda, nakangiti at dahan-dahang sumusunod sa amin. Pagkasabi ng babae na wala silang kasamang matanda, kinilabutan ako ng konti. Hindi na ako makapagsalita. Umiikot lang yung tanong sa utak ko. Kung hindi nila kasama, sino yun? Habang naglalakad kami, sinubukan kong kumalma. Hindi ko pinahalata sa grupo, pero binilisan ko ng konti ang lakad. Ang problema, kahit bumibilis kami, hindi naiiwan yung matanda. Parang lumilitaw na lang siya kung saan kami tumitingin. Pagdating namin sa malapit sa Baluarte de San Diego, biglang namatay ang ilaw sa poste sa gilid namin. Isa-isang namatay. Mula sa unahan, papalapit sa direksyon namin.
Pero hindi tunog ng ilaw yon. Tunog ng tungkod. Tapos may tunog na parang kaskas sa semento at paulit-ulit. Sobrang bagal. Yung isang turista napikon at nagsabi siyang, "Kuya, kung may magpaprank dito, hindi yan nakakatawa." Bago pa ako makasagot, may malamig na hangin na parang dumaan mismo sa likod namin. Yung babae napaiyak. Hindi ko alam kung dahil saan o baka natatakot na rin. Tapos sa pinakamadilim na parte ng pathway, lumitaw na naman yung matanda. Pero ngayon hindi na siya baluktot. Nakatayo na siyang tuwid. Hindi na kailangan ang tungkod. Nakatingin lang sa amin. Nakangiti. Yung mga mata niya sobrang puti. At bigla niyang hinampas ang tungkod sa lupa. Pagkahampas niya, pumutok lahat ng ilaw sa paligid. Nagputi ang buong paningin namin. Parang may flashbang. Kasunod nun, may boses na parang bumulong pero ang lapit sa tenga. "Bakit kayo bumalik dito?" Walang nagsalita. Wala kaming nagawa kundi tumakbo kahit saan may ilaw. Pagdating namin sa taxi area, saka lang bumalik ang mga ilaw sa normal. Kahit kanina, nakita naming sumabog na ang mga yun. Wala na rin ang matanda, walang kahit anong bakas. Pero ang pinakang kinalabutan ako ay nang bilangin ko ulit ang mga turista. 5 pa rin sila. Kasama pa rin nila ang matandang hindi naman kasama sa listahan. Kinabukasan, hindi na ako pumasok bilang guide. Hindi na ako bumalik sa night shift. Nakita ko sa group chat na may nag-cancel notice daw. Wala na muna daw night tour sa Intramuros ng ilang linggo dahil sa report na incident. May nag-send ng CCTV screenshot. May 5 turista, walang guide, at sa pinakamadilim na sulok, may nakatayong matanda, nakangiti at hawak ang tungkod. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano siya. Pero ang siguradong sigurado ko, hindi tao yun. Ako si Larry. Mahilig maglakad at mamasyal sa mga lugar na tahimik. Hindi ako mahilig sa mall o crowded na lugar. Mas gusto ko yung may mga kakaibang vibe. Yung tipong may sariling kwento ang bawat daan. Isang hapon, napadpad ako sa isang masikip pero tahimik na kalsada. Hindi ko naman planado. Hindi ko rin alam kung bakit doon ako lumiko. Pero may kung anong humila sa akin para maglakad doon. Tahimik ang lugar, puro lumang bahay at may hangin na parang amoy lumang kahoy at kandila. Habang naglalakad ako, may bahay agad na kumuha ng atensyon ko. Luma, pero hindi abandonado. Maayos ang pintura, malinis ang bakuran, at merong isang parol na nakasabit kahit malayo pa ang Pasko. Medyo kakaiba, pero maganda tignan. Bago pa ako makalampas, biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang isang matandang lalaki. Payat, maputing-maputi ang buhok, nakapolo at lumang pantalon. Nagulat ako kasi parang walang tunog kahit binuksan niya ang pinto. Ngumiti siya sa akin, pero hindi ordinaryong ngiti. Yung tipong hindi mo alam kung masaya o nangaakit. Tapos ang unang sinabi niya, "Matagal ka na naming hinihintay. Pasok ka, iho. Magpahinga ka muna." Para akong natigilan. Matagal? Hinihintay? Ngayon lang ako napadpad dito. Gusto ko sanang tumanggi, pero sa halip, parang may pumilit sa katawan ko na tumango na lang. At bago ko namalayang magbago ang isip ko, nakapasok na ako sa loob ng bahay. Hindi ko alam na mas sobrang tahimik pa pala doon. Pagpasok ko sa bahay, agad kong naramdaman na iba ang hangin sa loob. Hindi malamig, hindi rin mainit. Parang siksik, mabigat, tahimik din. Pero hindi yung normal na katahimikan. Hindi ko alam kung saan ako unang titingin. Ang unang humatak sa mata ko ay ang mga lumang larawan sa dingding.
Halos lahat ng taong naroon ay nakasuot ng lumang kasuotan na parang galing pa sa panahon ng Kastila. Ang mga mukha nila ay walang emosyon, hindi nakangiti, hindi malungkot. Pero ang mas nakapagtataka, lahat sila nakatingin sa isang direksyon. Hindi sa kamera, kundi sa kanan nila. Parang may taong hindi nakikita na dapat kasama sa litrato. Humakbang ako palayo sa dingding, pero napansin ko agad ang isang larawang nakapwesto sa gitna. Mas malaki kaysa sa iba. Lalaki, matanda, may hawak na tungkod. Parehong-pareho ng mukha noong di umano sumama sa night tour sa Intramuros. Yung matandang hindi daw kasama ng mga turista. Nanlamig ang kamay ko. Napalingon ako sa matandang nag-imbita sa akin. Nakaupo siya sa lumang upuan. Nakangiti pa rin, pero ngayon mas kita ko. Wala siyang humihingang dibdib. Hindi gumagalaw. Walang pag-inhale at exhale. Para lang siyang nakaupo, pero hindi nabubuhay. Maganda sila, hindi ba? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Hindi ko rin kaya. Napansin ko na parang gumagalaw ang anino sa sahig kahit wala namang gumagalaw sa loob. At ang hindi ko malimutan, may tunog ng tungkod sa kisame. Para bang may naglalakad sa itaas. Pero paano? Kanina wala namang hagdan pataas. May nagpupumilit bumalik. Sabi ng matanda pero hindi bumuka ang bibig niya. May hindi natapos. May hinahanap. Biglang gumalaw ang lahat ng kandila sa loob ng bahay. Nagliliyab na tila may hangin kahit sarado ang bahay. Napaatras ako papunta sa pinto, pero parang lumulubog sa sahig ang mga paa ko. Nanlaki ang mata ko nang makita kong gumagalaw ang mga larawan. Dahan-dahan tumitingala ang mga tao sa litrato. Unti-unting nakatingin sa akin. Isa-isa rin silang nagbubukas ng bibig. Walang tunog pero alam kong pare-pareho ang sinasabi. Bakit kayo bumabalik? Hindi ko na tinignan kung ano pang susunod. Kinuha ko ang pagkakataon nang biglang namatay ang mga apoy at napuno ng usok ang paligid. Tumakbo ako palabas ng bahay, nilagpasan ng gate, tumakbo ng hindi lumilingon. Pagtingin ko sa lugar kung saan nakatirik ang bahay, wala na doon ang bahay. Ang nakita ko lang ay isang bakanting lote. May bakod, may damo, walang kahit anong bakas na may bahay na tumayo doon. Pag-uwi ko, hindi ako mapakali. Binuksan ko ang phone. Nag-research ako tungkol sa mga kakatuwang bahay sa lugar na hindi pinapangalanan. Wala akong makitang impormasyon, pero sa isang forum na may usapang tungkol sa multo sa Intramuros, may nagkomento tungkol sa isang matandang lalaki at laging nag-iimbita. Sabi roon, kung sumama ka, hindi ka naman talaga iniimbitahan. Isinama ka lang nila. Napatigil ako kasi hindi ko inisip yon noong oras na naganap yon. At ang pinakang nakakilabot, pagka-scroll ko sa pinakang baba ng thread, may nag-comment. May matanda bang nag-ayang pumasok sa'yo? Kung oo, mag-iingat ka sa susunod at huwag basta-bastang sumama kung kani-kanino. Hindi ako taga Intramuros, pero mahilig ako pumunta doon para magpahinga. May isang dating coffee shop sa sulok ng lumang kalsada na hindi ko alam kung bukas pa talaga. Wala halos tao roon. Tahimik at amoy lumang kahoy na may amoy din ng lumang kape. Doon ako napadpad isang hapon habang naglalakad. Pagpasok ko, may nakaupo lang sa corner na babae, nakatalikod. Walang stop na bumati, pero may nakalagay na bell sa counter. Pinindot ko. Wala. Pinindot ko ulit. Mas malakas. Doon lang biglang naglabasan ang amoy ng bagong giling na kape mula sa likuran. Kahit wala akong narinig na makina o
niluluto. Walang lumalabas, kaya umupo na lang muna ako. Nagulat ako nang may mainit na tasa ng kape na inilapag sa table. Hindi ko alam kung kailan dumating. Wala ring tao na naglagay. Basta nang papakurap ako, nandun na lang bigla. Akala ko pre-taste o automatic service. Hinawakan ko ang tasa para uminit ang kamay ko. Pero pagtingin ko sa counter, may maliit na ulo na nakasilip mula sa ilalim ng counter. Mukhang tao, mukhang bata pero walang buhok. Maputla ang balat at sobrang laki ng mata. Parang hindi kumukurap. Tinitigan lang ako habang hawak ko ang kape. Kinilabutan ako pero hindi ako gumalaw. Akala ko, imahinasyon ko lang. Kumarap ako, nawala. Pero nung hindi ko na pinansin at uminom ng kape, nandun na naman siya. Mas malapit. Nakadikit na halos sa ibabaw ng counter at nakadungaw. Wala siyang ginagawa kundi tignan ang tasa ko. Dahan-dahan ko itong binaba. Bigla siyang lumubog pababa na parang may humila. Tapos biglang tumahimik. Tumayo ako para lumabas. Pero bago ko pa maabot ang pinto, nakadisplay sa counter ang isa pang tasa ng kape. Umuusok. Parang inaalok ako na wag umalis. Pagtingin ko sa sulok kung saan nakaupo ang babaeng nakatalikod, wala na siya sa upuan. Pero may basang marka ng kamay sa likod ng upuan. Parang may umupo doon na kung sinong basa. Hindi ko na tinapos. Tumakbo ko palabas ng hindi lumilingon. Ilang linggo ang lumipas bago ako bumalik. Pero nung pumunta ako sa mismong lugar, wala nang coffee shop. Hindi lang sarado. Wala talagang tindahan. Bakanting lote lang. May bubong na halos nasa lapag na. May pader na sira. Parang ilang taon nang hindi nagamit. Abandonado na talaga. Napatingin ako sa sahig. Doon may basag na platito at isang tasa na kapareho ng baso na ininuman ko. At sa ilalim ng lumang counter na sira na, may lumang kahoy na nakapako sa lupa. May malaking ukit ng mata. Parang pinagmamasdan pa rin ng mga dumadaan. At hanggang ngayon, tuwing naaamoy ko ang kape na may halong amoy kahoy, parang may matang nakasilip sa isip ko. Palutang-lutang sa dilim. Hindi ako sigurado kung anong klaseng nilalang yun. Pero matapos yun, hindi na ako bumalik sa parte ng Intramuros na yun. Magandang hapon po. Ako nga pala si Renz, 26 years old, taga Cavite. Mahilig ako mag-explore ng mga historical places, lalo na yung may kasaysayan at konting thrill. Hilig ko na talaga yung may halong misteryo at nakakatakot. Kaya isang beses, naisipan kong mag-isa pumunta sa Port Santiago sa Intramuros para mag-vlog at kumuha ng mga creepy shots para sa YouTube channel ko. Alam kong maraming namatay doon noong panahon ng digmaan. Mga sundalo, preso, pati inosenteng tao. Lahat pinagpapapatay. Sabi nga nila, puno raw ng ligaw na kaluluwa ang lugar. Pero syempre, mahilig ako sa ganun. Kaya sinadya kong late pumunta para mas kakaiba ang ambience ng video. Pagdating ko doon, alas 6 na ng gabi. Medyo madilim na at halos wala ng turista. Konti lang kaming tao sa loob. Ako, 2 guard at isang magjowa na nagpipicture. Tahimik ang lugar at ang tanging naririnig ay hampas ng hangin at yabag sa lumang bato. Habang naglalakad ako sa loob, napadpad ako sa isang parte ng dungeon kung saan dati daw ikinulong at pinahirapan ang mga preso. Sobrang dilim at kahit may flashlight ako, parang may bigat sa paligid. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba, pero parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko.
Nasa gitna ako ng pagre-record nang bigla kong marinig ang mahihinang pag-iyak. Akala ko may ibang tao, pero nang silipin ko, wala namang kahit sino. Nakakakilabot kasi parang boses ng bata. Tapos maya-maya, may kumakaluskos sa kanan ko. Para bang may tumatakbo na nakayapak sa basang sahig ng dungeon. Kinuha ko agad ang camera at sinubukang i-record. Pero biglang namatay ang flashlight ko at sabay patay din ang camera. Kinabahan ako, pero nag-stay pa rin ako para mag-observe. Mga ilang segundo lang, may naramdaman akong humawak sa braso ko. Malamig, basa at parang may bahid ng dugo. Paglingon ko, wala namang tao. Pero sa gilid ng mata ko, parang may lalaking duguan ang muka. Nakabarong na luma, nakatali ang kamay at nakatingin sa akin. Sobrang lapit niya. Mga 2 metro lang mula sa akin. Nang diretso ko siyang tignan, bigla siya naglaho. Hindi ko na tinapos ang pag-vlog. Tumakbo ako palabas ng dungeon at pagdating ko sa entrance, hingal na hingal ako. Sabi ng guard, bawal daw kasing magtagal doon ng gabi. Tinanong ko kung bakit. Sabi niya, maraming hindi nakalabas ng buo ang isip, lalo na kapag madilim na sa loob. Pag-uwi ko, pagtingin ko sa raw footage ng camera, wala talagang na-record. Blanco. Pero sa huling segundo ng video, bago namatay ang camera, may boses na pabulong na nagsabing, "Huwag mo kaming kalimutan." Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko yun, kinikilabutan pa rin ako. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Tawagin niyo na lang akong Miko. 24 years old, taga Pasay. Mahilig ako maglakwatsa at lalo na sa mga lugar na may kasaysayan. Mahilig kasi ako sa photography, kaya minsan nag-decide ako na pumunta sa Port Santiago para kumuha ng night shots. Plano ko sanang makuha yung dramatic vibe ng mga lumang pader sa dilim. Sabi nila, marami raw multo doon, pero hindi naman ako madaling matakot. Dumating ako bandang 5:30 PM. Pa-close na yung port. Pero dahil may kilala akong guard, pinayagan niya akong magtagal ng kaunti. Sabi niya, hanggang alas 7 lang daw. Basta bago magsara, lumabas na daw ako. Kaya tumango lang ako. Habang nagpipicture ako sa may lumang pader, napansin ko na parang may mga boses na mahina sa kabilang dulo. Para silang nag-uusap, parang nagdadasal. Lumapit ako kasi baka may ibang tao. Pero pagdating ko doon, wala naman ni isa. Naisip ko baka guni-guni ko lang kasi ang tahimik na talaga ng lugar. Pero nang ibalik ko ang camera sa tripod, bigla akong napansin sa viewfinder na may nakatayo sa likod ko. Isang lalaking nakasuot ng lumang uniforme, duguan ng dibdib at nakatingin lang ng diretso sa camera. Paglingon ko, wala naman. Kinilabutan ako, pero nagpanggap akong kalmado. Mga ilang minuto pa, napadpad ako sa dungeon area. Sobrang dilim doon, pero gusto kong makuha yung perfect shot. Habang kinukunan ko ng picture ang hallway, narinig ko bigla ang boses ng batang umiiyak. Malinaw, yung tipo ng iyak na parang masakit na masakit. "Hello? May tao ba dyan?" Pero walang sumagot. Pero sa mismong likod ng pader, biglang may bumulong sa tenga ko. "Huwag kang maingay, baka marinig tayo." Napatigil ako, para akong naniga sa kinatatayuan ko. Nang lingunin ko ulit ang hallway, may nakita akong mga anino ng mga taong nakaluhod, nakatalikod at parang
may mga kamay na nakatali. Bago ko pa man maanilag ng malinaw, sabay-sabay silang nawala. Dali-dali akong tumakbo palabas, pero habang papalapit ako sa may gate, narinig ko ang guard na sumisigaw. "Miko, saan ka galing?" "Doon sa dungeon, bakit?" "Imposible yun. Sinarado na yun bago ka pa pumasok." Pag-uwi ko, tinik ko ang mga kuha kong picture. Lahat malinaw, maliban sa isang shot, yung una kong kuha sa hallway ng dungeon. Doon, may isang lalaking nakabitin sa kisame, nakapikit, duguan at kitang-kita ang putol na paa. Hindi ko na binalikan ng Port Santiago mula noon. Hanggang ngayon, tuwing nakikita ko yung litrato, parang may matang nakamasid sa likod ng kamera. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.